Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mga kababayan, naglandfall na si Bagyong Basyang sa Surigao del Norte at kasalukuyang binabaybay na ang malaking bahagi ng Mindanao. Alamin natin ang mga naging pagbabago sa galaw at lakas nito at ang mga lugar na dadaanan ngayon ng bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, batay sa pinakauling datos, ang sentro ni Tropical Storm Basyang ay naglandfall na sa Bayabas, Surigao del Norte at kasalukuyang binabaybay na ang Mindanao. Taglay ni Basyang ang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa sentro, may bugsong aabot sa 90 kilometers per hour at may central pressure na 998 hectopascals. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour, habang ang malalakas hanggang malabagyong hangin nito ay umaabot na hanggang 400 kilometers mula sa sentro, dahilan upang maramdaman ang epekto nito kahit malayo ka pa sa pinakagitna ng bagyo. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng signal number 2 ang malaking bahagi ng Visayas. Saklaw nito ang Siquijor, southern portion ng Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, the southern portion ng Cebu, southern portion of Bohol. Sa Mindanao, saklaw nito ang Surigao del Norte, gayon din sa Siargao, Bukas Grande Island, Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, the northeastern portion ng Lanao del Norte, the northeastern portion of Misamis Occidental at sa may Camiguin. Sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2, inaasahan ng gale force winds sa loob ng susunod na 24 oras na may lakas na 62 hanggang 88 kilometers per hour. Dahil dito, asahan ng minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian, lalo na sa mga baybaying lugar at matataas na lokasyon. Samantala, nakataas naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang maraming lugar sa Luzon. Saklaw nito ang southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, the northern portion of Palawan, including sa may Calamian, Cuyo, and Cagayan Silio Islands, at sa may southern portion ng Masbate. Sa Visayas, saklaw nito ang southern portion ng Eastern Samar, the southern portion of Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, nalalabing bahagi ng Bohol, nalalabing bahagi ng Cebu at nalalabing bahagi ng Negros Oriental, the rest ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at sa may Antique. Sa Mindanao, saklaw nito ang Dinagat Islands, the northern and central portion ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, the northern portion of Davao del Sur, ganun din sa nalalabing bahagi ng Bukidnon, northern portion ng Cotabato, Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, northern portion ng Maguindanao del Sur, nalalabing bahagi ng Lanao del Norte, the rest din ng Misamis Occidental at sa may eastern and central portion ng Zamboanga del Norte, northern and central portion ng Zamboanga del Sur at sa may northern portion ng Zamboanga Sibugay. Dito inaasahan ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours na may bilis na 39 hanggang 61 kilometers per hour na may minimal na banta sa buhay at ari-arian. Ayon naman sa heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw pinakamabigat na ulan ang inaasahan na maaring lumampas sa 200 mm ang dami ng ulan sa loob lamang ng ilang oras sa mga lugar sa Siquijor, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at sa may Camiguin. Sa ganitong dami ng ulan, mataas ang banta ng biglaang pagbaha, mabilis na pag-apaw ng mga ilog at sapa, at landslides lalo na sa mga komunidad na malapit sa kabundukan at dalisdis. Samantala, aabot naman sa 100 hanggang 200 mm ng ulan ang posibleng bumagsak sa Palawan, Negros Oriental, Negros Occidental, gayon din sa southern Leyte, Cebu, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental at sa may Zamboanga del Norte. Ang tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa mga lugar na ito ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha sa mababang lugar, pagkapinsala ng mga kalsada at pagkantala ng transportasyon at mga pangunahing serbisyo. Habang 50 hanggang 100 mm naman sa Leyte, Eastern Samar, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Maguindanao del Norte,
gayon din sa Cotabato at Davao del Sur. Bukas, araw ng Sabado, February 7, malalakas na ulan ang posibleng maranasan sa Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Camarines Norte na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Pagsapit ng Linggo, February 8, ang parehong antas ng ulan ay inaasahan sa Isabela, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro at sa may Camarines Norte. Tandaan mga kababayan, maaaring mas mataas pa sa forecast ang dami ng ulan sa mga bulubundukin ng matataas na lugar. Higit pa rito, ang epekto ng pag-ulan ay maaaring lumala dahil sa naunang mga pag-ulan na nagpalambot na sa lupa at nagtaas na ng antas ng tubig sa mga ilog. Ngayon, update naman tayo sa track at intensity outlook. Mahalagang tandaan, hindi lamang sa mismong lugar ng landfall point o kahit sa mga lugar na nasa labas ng forecast confidence cone, maaari pa rin maranasan ang malalakas na pag-ulan at mapaminsalang hangin. Tandaan din na maaari pang bagyang magbago ang direksyon ng bagyo sa mga susunod na oras. Batay sa pinakabagong datos, si Bagyong Basyang ay naglandfall na sa Bayabas, Surigao del Norte. Mula rito, tatahakin nito ang kalupaan ng Mindanao at bahagyang hihina, ngunit patuloy pa rin may dalang banta. Sa inaasahang galaw ng bagyo, tatawid si Basyang sa Bohol Sea ngayong umaga at dadaan malapit o muling maglalandfall sa katimugang bahagi ng Cebu at Negros Oriental. Pagsapit ng mamayang gabi, inaasang lalabas na ang bagyo sa Sulu Sea bago nito tahakin ang hilagang bahagi ng Palawan bukas ng hapon hanggang gabi. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, bahagyang hihina si Basyang dahil sa pakikipag-ugnayan nito sa kalupaan. Gayunman, inaasang mananatili itong isang tropical storm sa kasalukuyan. Posible itong humina pa at maging tropical depression pagsapit ng gabi o bukas ng umaga, hanggang sa maging isang low pressure na ito pagsapit ng araw ng Linggo, February 8. Sa magiging lagay naman ng sea condition, asahan ng very rough seas kung saan ang taas ng alon ay maaaring umabot hanggang 5.5 meters. Sa seaboard ng Surigao del Sur kung saan inaasahan ng malalakas at pabugso-bugsong alon na maaaring magdulot ng pinsala sa mga baybaying komunidad at pantalan. Hanggang 5.0 meters naman sa seaboards of Surigao del Norte, Siargao, Bucas Grande Islands at sa may Dinagat Islands. Up to 4.5 meters naman sa eastern seaboards sa Northern Samar at Eastern Samar, gayon din sa seaboards sa Northern Davao Oriental, Agusan del Norte, Camiguin, Siquijor, Misamis Oriental at Misamis Occidental, ang Northern seaboards of Lanao del Norte at ang Southern seaboards ng Bohol. Sa mga lugar na ito, lubhang mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng uri at laki ng sasakyang pandagat. Mahigpit na pinapayuan ang lahat ng marino na manatili muna sa pantalan o kung kasalukuyang nasa dagat, humanap agad ng masisilungan o ligtas na daungan hanggang sa humupa ang hangin at alon. Samantala, rough seas condition naman ang aabot sa 4.5 meters ang inaasahan sa eastern seaboards ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at ang northern seaboards ng Northern Samar, ang remaining seaboards ng Eastern Samar at ang remaining eastern seaboard ng Davao Oriental. Up to 3.5 meters naman sa northern seaboards ng Camarines Norte, Camarines Sur, gayon din sa Catanduanes ang seaboards ng Southern Davao del Sur at ang Northern Zamboanga del Norte, ang Southern seaboards ng Negros Occidental, Antique, Iloilo, Bohol at Guimaras, pati ang nalalabing seaboards ng Lanao del Norte at sa may Davao Oriental. Aabot naman hanggang 3.0 meters ang seaboards ng Isabela, Aurora at Northern Quezon. Kaya pinapayuhan ng mga mangingisda at operator ng maliliit na sasakyang pandagat, kabilang ang lahat ng uri ng motor bangka na huwag munang pumalaot lalo na kung kulang sa kagamitan o karanasan. Sa kabuuan, ulitin lang natin ang mahalagang detalye habang tinatahak ni Bagyong Basyang ang Surigao del Norte hanggang sa mga katimugang bahagi ng Cebu at Negros Oriental at patungong Sulu Sea bago lumapit sa hilagang bahagi ng Palawan. Inaasahan ng tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan sa mga lugar na dadaanan nito. Ang mga lalawigang nasa Visayas at Mindanao, lalo na yung malapit sa baybayin at kabundukan, ay mananatiling nasa mataas na panganib ng pagbaha mula sa biglaang pagtaas ng tubig sa mga ilog hanggang sa flash floods at posibleng pagguho ng lupa. Sa mga komunidad na ilang araw nang nakakaranas ng pag-ulan, mas mabilis nang aapaw ang tubig at mas madali nang bibigay ang lupa. Muli nitong binibigyan diin ang galaw at kilos ni Basyang bagamat ito'y unti-unti nang humihina, nananatili itong aktibo at mapanganib. Sa bawat kilometro ng pag-usad nito, dala pa rin nito ang malalawak na ulap-ulan at malalakas na bugso ng hangin.
Ibig sabihin mga kababayan, kahit lumampas na ang sentro ng bagyo, mananatili ang epekto nito sa mga lugar na nasa paligid. Kaya't ang paalala ay malinaw, huwag magpakampante, patuloy na magbantay sa lagay ng panahon, sundin ang mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan at maging handa sa anumang bigla ang pagbabago. Manatiling nakamonitor dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong update tungkol kay Bagyong Basyang at huwag kalimutang mag-ingat ngayong nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.